Isa na naman pong mapagpalang araw sa inyong lahat mga kaihi. Ngayon nga po palang araw ako po ay magluluto nga po ng ulam. Ang luto nga po sanang lulutuin ko dito sa isda ay prito na lang. Naisip ko nga po ay parang walang kasarap-sarap po yata yung magiging ulam namin. Habang piniprito ko yung isda ay ginagayat ko naman itong mga rekadong gagamitin ko. Nagiba na nga po yung akin luto dahil nga po ang lutong gagawin ko ngayon dito ay ginataan na pong tilapia na mayroon pong dahon po ng mustasa. Yung isda naman po okay lang naman pong iprito yung bago po gataan. Pag ganyan nga pong isda ay napaprito muna bago po gataan ayos na ayos po yun kasi nawawala po medyo yung lansa niya. Baligtad yata yung pagkakasabi ko ulit-ulit. Ganito po pala ang ibig kong sabihin. Pag napaprito po yung isda ay medyo po nawawala yung lansa niya. Parang ganun din, parang walang pinagbago. Ay ganito na lang, tara po, balik po tayo sa aking niluluto. Dahil nga po yung piniprito ko ay malapit na nga pong matapos, tara po, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Ito nga po ang aking lulutuin ito ay napakasimple lang po naman mga kaihi. Nagisa nga lang po ako ng sibuyas, bawang at luya at nilagay ko na nga po itong gata at hinalo-halo ko lang po ng papagalon at papagarne. Para nga po naman na hindi po masunog o magtutong po yung isda mamaya pag niluluto na nga po natin nilagyan ko po muna ng dahon ng mustasa. Dahil nga po luto na nga po yung tilapia at napaprito na nga po baga. Ang mangyayari nga po dyan ay lulutuin lang po yung mustasa pati nga po yung gata ipakukuluin lang po ng maganda. Tapos nga nung nailagay ko na nga po yung tilapia at yung natitira pang dahon ng mustasa inilagay ko na rin po sa ibabaw. Nagkamali pa nga diskarte ko dyan kanina, dapat nga pala nung pinakukulo ko yung gata ay nilagyan ko na po ng bitchin at asin. Kaya ngayon yan halo, wala namang hahaluin kasi yung gata nga ay nasa ilalim. Hindi naman pwedeng haluin ng haluin talaga nung hanggang sa ilalim baka kasi nga yung isda ay madurog. Nung okay na nga po yung lasa nilagyan ko lang po ng ilang pirasong kalamansi para nga po yung lasa ay mabalanse po nung kalamansi. Nung okay na nga po, ako po yung nagsandok lang po nung kanin, pati nga po nung ulo po nung isda, nagpisa rin po ako nung kalamansi na may sili at mayroon pong asin. Sabi nga ano kaya, makakalasa. Unang subo, thank you Lord. Ay tara, samahan niyo po ako sa aking pagkain. Grabe, ang sarap. Lasang-lasa yung kalamansi. Naglaban yung lasa ng kalamansi pati yung gata. Manamis-namis yung gata kasi nga yung sinabaw natin sa gata ay mismong sabaw nung niyog. Kaya manamis-namis. Ganun po talaga ako maggata. Ang pinatutubig ko yung mismong sabaw nung niyog. Look. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kayo po ay laging mag-iingat. Mabuhay po tayong lahat mga kaihi.